O ito maganda to ha, maganda tong interview ni Mayor Magalong kasi maraming half-hearted dito ha, maraming nagsasabi. Oo, na si Mayor Magalong. Oh, si Mayor Magalong, buwabanat, buwabanat. Ang ganda ng banat ni Mayor Magalong dito. In-expose niya, mga bossing, yung akap. Sabi niya kasi, dyan sa Baguio, maganda ang distribution ng akap. Maganda naman ang distribution. Pero, ang sinasabi din nito, matitino siguro yung mga tao dyan sa Baguio, kaya maganda distribution, napunta talaga sa tao. Oh, kasi maganda naman yung layunin talaga ng akap eh. Kasi ang layunin niya, magbigay ng ayuda sa mga tao. O, sige, good. Makikinabang yung mga Pilipino, maganda naman talaga yan. Ang hindi kasi maganda, dyan sa AKAP is kumuha sila ng mga budget sa iba-ibang mga ahensya, nagbawas dito sa mga importanteng mga ahensya, para dito sa AKAP, tapos gagamitin itong AKAP na to pagbibigay ng ayuda para mabili yung mga boto ng mga tao. Apparently, dito sa Baguio, hindi nangyari yun. Namigay talaga sila ng ayuda legitimately. Hindi nakalagay mga mukha nila, hindi sila nangangampanya kasi ang sabi nga, hindi dapat kasama ang mga politiko pag nagbibigay ng AKAP ng mga ayuda. So, ito sinasabi niya, maganda ang pagbibigay ng ayuda rito. Pero ito, yung catch, meron siyang binanggit na 777. Na yung mga congressman daw, na mga kuratong baliling, pag sumama daw, 7 million, 7 million, 7 million. So, putang ina niyan, 21 million. Imaginein mo yan kapag sumama ka daw sa mga ayuda caravan neto ni Romualdez. Pakinggan nga natin sinasabi nito ni Magalong. Si Magalong matino ito eh. Nito eh, manugang nito si Libayan. Ewan ko kung nakikipag-usap kay Libayan to. Huwag ka makipag-usap kay Libayan ha. Wala ka matututunan doon. Sige, pasok. Tahasang ipinahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kanyang nalalaman hinggil sa umano'y nakukuha ng mamambabatas mula sa mga ayuda program ng pamahalaan na dapat sanay sa taong bayan mapunta. Well, alam mo, katotohanan lang naman sinasabi natin. Ito ang unang-unang nag-expose ng kabulastugan ng DPWH. Sinabi niya yan na ito daw rock netting diyan sa may Cannon Road, Marcos Highway. Ayan daw ang source of corruption sa DPWH. Siya naglabas niyan, mga bossing. Pagkatapos niya nilabas yun, tinadtad ng kaso to eh. Si Benjamin Magalong eh. So alam nito bilang siya ang mayor ng Baguio, alam niyan kung ano ang mga kahayupan ng mga congressman at ng ibang mga kontraktor sa gobyerno, lalong-lalo na DPWH. Dahil laging itong Baguio, laging may landslide dyan. Landslide, di ba? Sinong may sagot ng landslide? DPWH. Di ba napakadali? May landslide dito, rock netting, 1 billion. Doon lang daw nila, parang flood control system project yan. Sabi nga, ngayon lang na-expose yung flood control system projects na source of corruption. Sabi nito ni Benjamin Magalong, yung daw rock netting dyan sa mga kalsada paakit ng Baguio, yan daw talaga ang isa sa mga source of corruption ng DPWH. There's an allegation about the 777 na based dun sa aming pagtatanong din at based dun sa aming mga very reliable na sources, talagang totoo naman na meron talagang every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP, and 7 million na tupad. Imagine, pinamimigay neto ni Romualdez yung mga pera na allocated na sa DSWD. Imagine inallocate ng Congress yung budget sa DSWD. Pero, pag sumama ka, si Romualdez ang nag-a-assign kung sino mabibigyan ng 777. 21 million yun. 7 AIC, 7 tupad, 7 AKAP. Imaginein mo yan. It was supposed to be a project being disbursed by DSWD. Pero, pag sumama ka, 777 ibibigay sa'yo pang ayuda mo. So, pwede mong gamitin yun pambili ng boto.
Di ba? O sige, diretso. That's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4. Dismayado ang alkalde ng O, di ba? May mga ganong issues. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sa pagbibigay, pagsama lang sa sortie. Pagsama sa sortie ha, ni Romualdez, kumikita na kayo ng ganon. Ang inire-reactionan ko lang itong sinasabi ni Magalong ha, kung totoo tong 21 million, pagka 5 sortie, 10 sortie, edi 210 million na. Yung sinamahan mong sortie ni Romualdez, di ang laki-laki ng pera mo. Oh, imagine mo kung sa sortie lang, pagsama sa sortie, binabayaran niya ng ganung kalaki. Meron balita, di ba, na kapag ka ikaw daw, umattend ka sa mga hearings ng mga komite, tapos ang target, mga Duterte, bumanat ka sa mga Duterte, 10 million daw per hearing ha, yun ang sinasabi nila. O hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Si Greco Bellica nagsasabi nun. O kaya nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa lang ha, itong Quadcom, ilan buwan na yung Quadcom? 4 na buwan na yun. Ilang hearing na yung Quadcom? 11, 12, 13. O, ikaw na mag-compute, bawat isa. 10 million bawat isa, ilan yung congressman na nandoon. Ganong kalaki yung tinatapon na pera ng gobyerno, taxpayers money yun. Alam ka naman pera niya yun. Di ba tapos dito, mantakin mo ha, o isang congressman lang, 777, 21 million. Kung 10 sila, ay isang araw na umattend doon sa isang sortie, o di 200 million na. Kung 20 sila, 400 million na isang araw. Paano kung 30 sila? O kayo na mag-compute, ganong kalaki ang tinatapon nitong mga magnanakaw sa gobyerno. Oo, para ibigay para sa kapangyarihan na meron sila ngayon. Oo, kaya pala maraming nagkukumahog panalo, para ka talagang nanalo sa loto, gwapa lagi. Imaginein mo, sasama ka lang, meron kang 21 million. Sasama lang ha, paano pa kaya pag binanatan mo yung mga Duterte? Kung totoo yung sinasabi nito ni Magalong na 777, naniniwala na ako dun sa 10 million per day per Congress diyan sa mga committee hearing na target ang mga Duterte. Diba? Kaya tapos ito pa, diba, yung isang vlogger na umamin na highest paid siya, yung makagago. Imagine mo, binabayaran mo yung makagago ng daan-daan libo para lang mag-content sa'yo. Pera mo yun? Hindi. Pera ng sambayan ng Pilipino yun. Dapat yun ang hinahanap natin. Diyos mio, diretso. Ng Baguio dahil aniya lumalabas pa na tila galing mismo sa sariling pera ng mga mambabatas ang ayudang ipinamimigay sa mga tao. So nakakalungkot isipin. When in fact, dapat itong mga pondo na to, ang nag-administer nito, nagbibigay nito are the appropriate, let us say for AIX or AKAP, dapat. Yan, social welfare, yung MAIT, DOH yan. Tapos yung TUPAD, DOLE. Tapos dapat coordinated to sa local government because if there's anyone who really understands what is happening on the ground, these are the local government unit. Sinabi rin ng alkalde na hindi naman trabaho ng mga mambabatas ang mamigay ng ayuda, kundi ang gumawa ng batas. Ang trabaho nila is gumawa ng batas. Pero kung pagkakapiran, mabilis din sila. Hindi pa yon. Meron pa rin silang pork barrel sa mga pondo ng DPWH. Meron din sila sa pondo ng... Imagine mo, ganun karami pera nila. Kaya ngayon ang lagi ko sinasabi na very important mga boss na maglagay kayo ng mga congressman na hindi magnanakaw. Maglagay kayo ng congressman na hindi magnanakaw kasi kung totoo itong sinasabi na to ni Benji Magalong, dyan lang napupunta pera natin. Dyan lang sa pagbibigay nila ng mga pera din sa mga sarili nila. Pagbibigay lang din ng mga ayuda, paggamit ng baka nga mamaya hindi pa nila binibigay sa ayuda Baka nga mamaya gagawa lang sila ng mga pangalan, kukunin lang nila, pipirma-pirmahan lang nila kasi nga 'di ba nga ang Congress, 'di ba, lang sila certification by yung liquidation by certification.
O so baka mamaya pati yung pagliliquidate nila ng mga binibigay sa kanilang AKAP, AX, and kung ano-ano pa, eh baka mamaya certification lang din po. Kaya naman pala ang mamahal ng mga relos. Meron din silang pondo sa education. Nandyan lahat eh. Habang yung local government, hirap na hirap. Yung mga local government, hirap na hirap kami. Nakakalungkot nga eh. Gayunpaman, naniniwala si Magalong na hindi lahat ng mga mambabatas ay tiwali, ngunit kailangan pa rin aniya na Hindi, totoo yan. Madami pa rin naman mga congressman na hindi magnanakaw katulad nung iba. Si Pulong, di magnanakaw yan. Hindi, ilan ba mga congressman di magnanakaw? Siguro kung mga 300 sila, walang 50. Bahala na kayo kung sino yung mga... importante yan ha, mga boss, yung mga congressman. Sabi ko nga sa inyo ang party list, isa lang ha. O, tandaan natin, party list, isa lang yung itatantusan natin. Kung PPP, kung ipanaw, isa lang ha, huwag kayong magtatantos na marami. Piliin nyo yung, yung party list that best represents yung Pilipino. So ang importante dito yung mga district congressmen ha. Pag mambabaero, basta babaero, wag niyo na iboto kasi pera ng gobyerno yung gagamitin niyan pang kabit, pang motel, pang apartel, pambili ng mga mamahaling pabango tsaka mga bag. Pera nyo gagamitin yan. Kaya pagka alam nyo babaero, maraming asawa, may problema sa pamilya, wag nyo nang iboto. Pagka kapag alam nyo naman na may bahid ng korupsyon, may kaso na dati, wag nyo nang iboto yan. Maglagay kayo noong mga congressman na talagang alam nyo na matino na tao. Kailangan matino na tao kasi kapag naglagay kayo ng congressman na magnanakaw katulad nito mga to, wala na mangyayari. Corruption starts in Congress kasi they have the power of the purse. Oh, they have the power of the purse. So pati yung mga paghawak sa liig sa mga ahensya ng gobyerno, insertions. 'Di ba in-expose na ni Inday Sara yung insertions, hindi nga nila dininay yun. 'Di ba? Hindi nila dininay, hindi nila kinonfirm, basta na nahimik na lang sila. In-expose ni Inday yun. In-expose ni Inday na nilalagyan, pinapatong-patungan yung mga budget, tapos kinukuha nila. No, minsan pa 12% na lang yung nakukuha mo dun sa actual no budget mo dahil sa porsentuhan. Sinabi na rin ni Arnie Teves yun nun yung tungkol sa porsentuhan sa mga project sa gobyerno Oh, ayan din, ganyan. So, in-expose yan nung mga may mga first-hand experience si Teves, si Inday Sara, in-expose nila yan O ngayon, nasa sa inyo na yan, mga bossing. Kung maglalagay kayo sa mga distrito ninyo ng mga satanas, ng mga congressman, walang mangyayari sa bayan natin, mga bossing. Kailangan, di ba, ilalagay natin si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. O kailangan, pipiliin natin ng mga kasama ni Pastor Apollo Kibuloy, yung mga matitino magsusulong ng mga panukala ni Pastor. Ganun din sa Congress. Kailangan yung ilalagay natin sa Congress, yung mga matitino din na makakatulong sa pagbalangkas ng mga makabuluhang batas sa Pilipinas. bigyang pansin ang pangangailangan ng LGU. Hindi ko naman sinasabing lahat ng mambabatas. Marami rin mga mambabatas tayo matitino talaga. Ayos. Pero ano ba talaga ang intention natin? Empower ang local government. Lagi na lang. Pagdating sa policies, pagdating sa mga guidelines, empower the local government. Pero pagdating sa pondo, iba naman. Ang laki kasi ng impact ng funding sa local government. Kung talagang gusto mong empower, isa yan sa mga dapat mo bigyan, yung appropriate na funding. Dagdag pa ni Magalong sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na siya sa Department of Finance upang linawin ang tungkol sa pondong dapat sanay nakalaan sa LGU. We already wrote the Department of Finance na kung pwede magkaroon ng dialogue para malaman namin ano ba talaga ang kwentahan. Kasi feeling namin na short-change kami. We're not receiving the full 40%. Grace Doc. Galing talaga ni Magalong. Ang sarap ng inumin ko, di ba? Defenders of the Sun.
Ayan o, number 52, Pastor Apollo Hebeloy for Senator. O, di ba? Ang sarap pagka umiinom ka galing sa isang malinis na pinanggalingan. Oo, kaya kung gusto nyo ng gusto nyo nito, gusto nyo nito, ano natin, sa Mayo. Oo, sa Mayo, sigurado. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.